Si Tyler yung tagahugas at yung kuya niya naman at si papa niya ay tagaluto. Kung mapapansin nyo nga, bihira na lang talaga ako sa kusina dahil sila na nga po yung mga gumagawa niyan. Maliban na lang talaga kung yung ulam na kailangang lutuon ay hindi nila alam. Pero madalas, pag itlog lang naman yung niluluto ay si Kuya Sian lang talaga gumagawa niyan or di kaya mga pansit canton, noodles or hotdog. Sa pagsasaing naman ay si Kuya Sian na rin talaga yung gumagawa niyan. Pagdating sa gawaing bahay, yung dalawa ko nga pong anak na lalaki ay marunong na. Lalaba nga po yung papa nila, si Kuya Sian ay taga-sampay, si Tyler naman taga-abot ng hanger or di kaya taga-tanggal doon sa kailangan tanggalin. Sa pagbabantay ng tindahan, maasahan ko na talaga yung aking panganay. Kahit nung grade 6 pa, paghapon talaga at nakakauwi na siya, ay siya na yung nagbabantay. Pati pamimili ay kaya na nga nung dalawa kong anak. Marami nga silang binibili ay dalawa silang pumupunta ng grocery. May nagsabi sa amin na wag daw laging utusan yung anak dahil kawawa dahil bata pa. Pero kung hindi namin sila inuutusan ko Marites, tingnan mo at makakaya ba nila yung mga gawain sa paglaki nila. Pag lumaki sila ay swerte nga yung mga partner nila dahil marunong sa mga gawaing bahay. Kayang maglinis at hindi nga po aasa sa asawa nila pagdating sa gawain. Dating naman sa pag-iipon ay marunong din talaga silang mag-ipon ko Marites dahil may kanya-kanya yan silang alkansya. Ko rin kasi talaga pinapakailaman yung ipon nila. O diba habang nagluluto siya dyan kumarites, diretso na rin siya naglilinis ng mga pinaghiwaan nila at ginamit. Nung naluto na yung itlog, magsasandok naman siya ng pagkain namin. Siyempre, fast forward at nakatapos na nga rin kaming kumain. Tyler ang maghuhugas ng mga hugasin. Tyler po pala ay grade 4 na. 3 pa lang ay talaga namang naghuhugas na yan. Kaya lang minsan talaga hindi maiwasan na hindi maayos yung pagkakahugas. Pero dahil lagi niya namang ginagawa iyan, kaya marunong na rin talaga siya maghugas at maglinis ng lababo. Kaya simula nung nasira nga po pala yung cellphone niya, hindi ko na talaga siya pinayagan na bumili ulit. Kayaan ko siyang gamitin yung cellphone na sira-sira na nakusang nagahang pag medyo matagal ng gamit. Yung nagka-cellphone ngayon kumarites, abay minsan nakakalimutan niyang maghugas. Yung ginagawa niyan kumarites, manood ng TV pag hindi na nga po gumagana yung cellphone niya o di kaya nag-i-skate sa labas or di kaya nagdo-drawing. Yan niya na lang talaga mahirap sawayin sa pagsi-cellphone. Pero sabi ko nga pag once na nasira nga yung cellphone niya ay hindi na nga siya ulit magkakaroon ng bago pa. So itong kusina nga ay ilang araw ko ng balak i-general cleaning dahil maalikabok na rin talaga at medyo marami ng dumi-dumi sa sulok. Pa rin talaga pag tayo yung naglilinis. Hanap lang talaga ako ng tiyempo na makapaglinis nga dito. Kung na rin palitan yung mga kurtina dyan at maglagay ng bagong basahan. Yung nga dyan kumarites na sanay na talaga siya maghugas. At dahil hindi nga platito namin yung black na yan kaya hiniwalay niya dahil isa sa uli niya rin iyan. Kaya hindi rin talaga masama na bata pa lang ay uutusan na sa gawaing bahay. Nagsiselfone nga sila at hindi ko napapansin ay talaga namang sinasaway ko na. Marami na rin talaga siyang nababasag na baso, plato, wala naman tayong choice dahil sila yung naguhugas. After niyang linisin yung mga plato, baso, kutsara, next niyang lilinisin ay yung kawali. Dati ay hindi pa niya kayang hugasan yung mga malalaking hugasan, ngayon kaya niya na nga. Minsan kailangan pa niyang iasa sa kuya niya iyan. At lagi kong sinasabi sa kanya na after niyang maghugas kailangan punasan or linisan yung lababo. Yun din talaga yung ginagawa niya. Yan lang muna kumarites, salamat sa panonood, follow for more, God bless us at sana i-share niyo na nga rin po itong aking video.